Okay. Good afternoon. Ayun. Yan. So, malamig malamig na araw ng linggo sa ating lahat. So, kanina po mainit, pero ngayon, malamig na. Iba talaga dito sa Lokban, ano? Bigla na lang lumalamig. So, well, nasa ikatlong yugto na po tayo ng ating serial na pinamagatan natin, Love the City. And why Love the City? Kasi ang ating pong simbahan ay we exist to honor God and make disciple. Pagka pinalawak mo pa yung mission po natin, we exist to honor God by establishing Christ-centered, Spirit-empowered, socially responsible churches in campus ministry and every nation. So, again, most of the time, pinipreach po natin, our church is for the next generation leader. That's why we go to the campus. And sometimes, pinipreach po natin that ang church po natin, we are not only local, but we are global. It means yung church po natin na hindi lang po tayo dito sa local, but also we are going to global. That's why we make disciple in every nation. But now, nag-focus po tayo sa social responsible. Why? Our church is also a social responsible churches. Isa po sa ginagawa natin, yung tinatawag po natin, scholar natin sa real life. Isa lang po yan sa part ng socially responsible natin. So, to give you update, our scholar ay meron na po tayong napatapos na 3, hindi ko po alam yung updated ngayon, pero last na alam ko po ay meron pong 150 scholar na po. Pero to update, hindi pa po yun yung updated. Siguro one of Sunday, i-report po natin yon. And yun pong ginagawa natin na ito po ay para po sa mga nag-aaral po na hindi po nila kaya yung mas tustusan yung kanila pong pag-aaral. That's why the Real Life Foundation na meron po tayo sa ating pong movement, ito po yung ginagawa nun. So truly that as we change the life, we can change the nation. Naniniwala po tayo na hindi lang po natin pinapaaral sila to end up na makapagtapos po sila ng pag-aaral. But again, the movement or the church na meron po tayo, tinuturuan din po ng character, which is yung life, leadership, integrity, faith, and excellence. Na naniniwala po that the life without faith, it is lie. Umaga, ang pamumuhay ng walang pananampalataya sa Diyos, ito ay isang malaking kasinungalingan. And in the same time, the 150 scholars not only graduated, but also truly, there's a changed life that happened into them. Some of them become a doctor, some of them become a contractor. Yung isang istorya nun, parang yung behind the 150 graduate, yung ang magaganda po dun, yung mga istorya na nabago talaga yung buhay nila. From start po sa isang construction worker na naging scholar po ng real life, now become a contractor. And sabi nga po niya nung nag-testify siya doon, yung tatay niya, dating namamasukan bilang construction worker, ngayon, isa na po siya sa may-ari ng construction firm. And that's the way how we can change life, how we can change our nation, na malaking bagay po yung being social responsible. So first week po natin, pinag-usapan po natin about God's heart o yung puso po ng ating Panginoong Diyos, na siya po ay compassionate sa mga nangangailangan. So, as we receive or as we understand that the foundation of our compassion is start with the heart of God. Siya po yung naging compassionate. At nung naranasan po natin to, na-experience po natin ito, we can be also compassionate to those who are in need. Not only that, last week, pinag-usapan po natin about God's generosity. So yung generous heart naman po ng Panginoon. Because we receive the generous heart of God as His people, we can also do the generosity to the need. But now, we'll talk about the righteous heart o yung puso po ng Panginoong Diyos
na matuwid. Sabi mo sa katabi mo, matuwid. So, we will talk about corruption o yung kurapan mo nga yung katabi mo yan. We will talk about corruption or we're talking about the leadership. So, can we all stand up so we can read the Word of God? In Deuteronomy 16 verse 18 to 20, in ASD version, sinasaad po dito, maglagay kayo ng mga hukom at opisyal sa bawat lahi ninyo sa lahat ng bayan na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Sila ang maghuhukom sa mga mamamayan ng walang pinapanigan. Huwag nilang babaluktutin ang hustisya at dapat wala silang pinapaboran sa paghuhukom. Huwag silang tatanggap ng suhol dahil makakabulag ito sa marunong at matutuwid at makakaimpluwensya sa desisyon nila. Dapat mangibabaw ang tamang hustisya para mabuhay kayo at makapanirahan sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoong Diyos na Panginoon na inyong Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat that Ikaw ang Diyos na banal, Ikaw ang Diyos na matuwid, Ikaw ang Diyos ng hustisya, Ikaw ang hukom na tapat. At dalangin namin today, Lord, as we understand your word, this also the application na meron kami, na mamumuhay kami ng naayon sa inyong panuntunan. You said here in your word that after we do it or sa aming pong pagsunod sa inyo, sa aming pamumuhay na matuwid, may pagpapalang nakabang sa amin. And Lord, we pray for the day na pagpapalang yun ay yung magandang relasyon na meron kami sa inyo. Tinataas po namin ang aming samantalangin tanging sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. So, kung titingnan po natin, ito pong Deuteronomy 16, bago po banggitin natin yung panawagan ni Moses sa mga leader, pinakita niya po yung tatlong celebration. Una, yung Passover, kasunod yung Pentecost, kasunod naman yung Feast of Tabernacle. So, kung makikita po natin nito, it's all about what Jesus did. May kaugnayan po ito sa ginawa po ng Panginoong Jesus. And in this time, after niya pong sabihin yon, o kung ano yung kaugnayan nito sa gagawin ni Jesus, kasi we read the Old Testament eh. So, after po niya yon, inaddress niya po yung mga namumuno. Sabi niya dito, kung kayo ay gusto niyo na makarating doon sa lupang pangako, inaddress niya po yung mga namumuno. Sabi niya po doon sa mga namumuno, huwag kayong maging perverted, huwag kayong tumanggap ng suhol, at sabi din po doon, wala kayong paborito. So it's talking about the leadership. But before we go to the point that ano ba yung dapat natin gawin, let's look kung sino ba talaga muna ang ating Panginoong Diyos. Kasi sabi ko nga, if we understand the righteousness of who our God is, it will end up also to our righteousness. In Psalm 89 verse 14, sabi po dito sa Biblia, katuwiran at katarungan ang pundasyon ng inyong paghari, na pinangungunahan ng tapat na pag-ibig at katotohanan. So sinasaad po dito na ang katuwiran at katarungan ang pundasyon ng inyong paghari. Pinag-uusapan po dito yung Panginoon. Ano daw yung pundasyon? Yung katuwiran, yung katarungan. Ito daw po ay ang ating Panginoong Diyos. Nowadays po ba, nakakarinig po ba tayo noon ng katuwiran? Doon tayo sa daang matuwid. Napapakinggan nyo ba yun? Daang matuwid. Yung isa naman, sinasaad dito na yung katarungan.
Pagka yung sa justice, ano nga ba yung stature doon? Di ba, bakit yung stature po sa justice ay naka-blindfold at merong scale na tinatawag doon? Yun daw po ay pinapahiwatig po noon na pagka daw po nag-made ng desisyon o ng dapat po right yung decision or it should be justice. And in this point, yung justice po na tinatawag natin, ito po yung pundasyon ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito, righteousness and justice are the foundation of your throne. Steadfast love and faithfulness go before you. So it means the righteousness of God, ito po yung kanyang pagka-Diyos. It is His being. It is His nature, character, at ang kanya pong karakter ay always righteous. Good, right, and just. He Himself is the ultimate standard as to what is right. Pagkatingnan po natin ang Panginoong Diyos, siya po ang standard ng katotohanan, siya po ang standard ng katuwiran. Kung susukatin po natin to, parang ganito. Tingnan mo yung katabi mo. Palagay mo, doon sa katabi mo, sinong mas mukhang mabait sa inyo? Sige, wag na kayong magtala, parang gano'n na. There's a possibility, pagka tinignan natin yung standard na meron ka sa standard ng iyong katabi, pwede mong sabihin na mas matuwid ako dito, mas lumalakad ako ng tama. Itong katabi ko, kurap to. Parang paulit-ulit na yung joke ko, no? Yung kurap na kurap. Tanggalin niyo na yung joke ko. Pero ibig sabihin, sorry medyo minimal down ko. Kasi baka mamaya, pag pinag-usapan po natin yung corruption, yes, it's happened sa politics. But it is possible ba it also happen sa mundo na ating ginagalawan, which is in our house, sa pamilya natin. It's possible ba nangyayari ito sa mga bosses natin, yung mga boss na meron tayo, or sa business world? It's also happen. Kaya today, pinag-uusapan natin, ano ba yung standard natin? As a man or as a son and daughter of God, saan ba tayo bumabase sa standard natin of righteousness? Pagka tinignan natin yung sarili natin, pwede natin sabihin na mas mabait tayo sa katabi natin. Pwede natin sabihin na mas tayo lumalakad ng tama. Or, some of us, pag tinanong ko kayo, anong mas matinding kasalanan? Yung white lies, na nagsabi ka ng kasinungalingan para sa ikabubuti ng isa. That's white lies, tama ba? Or yung tinatawag na, anong kabaliktaran ng white lies? Black lies. O yung sabihin natin na nagsisinungaling para manira ng tao. For us, maybe we choose the white lies. But for God, ang standard niya, either it's so white lies or kasinungalingan yan, walang white lies for Him. Sin is a sin. For us, sabihin natin, maliit lang yan. But for God, maliit man o malaki, for Him, it is the same. Kumbaga, kung itong puting ito nakita natin, for God, dapat ito purong puti at walang bahid na kahit kaunti lamang. That's why God don't not allow sin to be unpunished. Tama ba yon? Kung ang Panginoong Diyos, ito yung kanyang pag-uugali, ito kung sino siya, ito yung pagiging being niya, ito yung nature niya, it means He don't allow the sin to be unpunished. The righteousness of God is the divine attribute that describe God as acting always in a way that consistent with His own character. Ito po yung character ng Panginoong Diyos. So kahit anong bagay, kahit tingnan natin kung papaano, if we look on righteousness of God, it is consistent.
That's why tayong mga tao, sino po dito? Tao ka, yan. Sino tingin mo dito, malapit ka na sa Diyos? Yung konti na lang, abot mo na siya. Meron ba dito? Parang, it's about our relationship to Him. O, sino dito, tingin mo na mas malapit yung relasyon mo sa Kanya kaysa doon sa ibang tao? But again, if we look the righteousness of God, it will end up to us na makikita mo kung gaano tayo kasama. Even Isaiah, di ba? Si Isaiah, nung time na he worshiped God and nagkameron siya ng vision, again, that time he is the, parang siya yung communicator. From God, nagko-communicate siya sa tao. From tao, kino-communicate niya kay God. That time yung mga tao, medyo sinasamba na niya si Prophet Isaiah. Kasi ganun na siya kalapit kay God. Pero nung time na nakita ni Isaiah, kung sino ang Panginoong Diyos, sabi ng mga anghel, Holy, Holy, Holy is the God Almighty. Ganun in-emphasize. Sino dito, alam mo, pagkagalit na yung asawa mo? Kakaunti pa lang may asawa dito. Yung asawa ko, pagka medyo may di na, Honey, 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 bibilin mo ba to o hindi? Yung parang meron ng diin. Yung sinasabi dito, yung holy, 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 ibig sabihin ganun ine-emphasize yung katuwiran, yung kabanalan ng Panginoong Diyos. Kaya si Isaiah noon, even he is the communicator of God to the people, akala ng mga tao ganun na siya kalapit. End up po siya nung sabi niya doon, humihingi siya ng kapatawaran sa Panginoong Diyos kasi nakita niya na ganun siya kadumi. So the question for us today, if God is righteous, paano naman tayong mga may kasalanan? Sino po dito may katabi ka mukhang may nagawang kasalanan? O sino dito mismo masasabi mo na ikaw may kasalanan? Everybody of us, we have sinned. But you know what? The righteousness of God is the expression of His love to His people. Dito ka ma-amaze. Because yung righteousness niya, kailangan bayaran mo ng righteousness. What happened in Genesis 3? Nung nagkameron ng kasalanan. And in our times today, sabi doon, for all have fallen short to the glory of God. If we are a mankind, lahat daw po ay nagkameron ng kasalanan sa Panginoong Diyos. Kahit si pastor, si father, si diakono, or lahat na po ng mga lumalakas sa Panginoong Diyos, or sorry to say you this, even Mama Mary, if she is a maid, kung siya po ay tao, again, the Bible says, for all have fallen short to the glory of God. Everybody of us have sinned. Because only God is righteous. Because it is His character. Pero because of His righteousness, parang hirap na nating abutin, di ba? Sabi the Bible, for the wages of sin is death. Kung may nagawa tayong kasalanan, saan tayo nararapat? The punishment of all of us, it's hell. Sa hell po. Pero ang maganda po nun, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ. That's why yung justice ng Panginoong Diyos, yung hustisya po ng Panginoong Diyos ay naging tama po. Hindi perke mahal niya tayong mga tao, ay mahal kita, okay lang, nagkasala kayo, sige, makakapasok ka na dahil nagdasal ka ng 10 ganto at nagbasa ka ng Biblia, nag-ushering ka, tumugtog ka sa victory, okay ka na, solve ka na. Pero hindi. God is justice. Ang dapat makapagbayad din po nun ay yung walang bahid na kasalanan. That's why Jesus Christ came down para mapako sa cross. For what? To get all our sins. Kaya yung justiceness ng Panginoong Diyos,
it demonstrate on the cross. When we sing song kanina, sabi doon, I'm not deserving. Sarap kumanda, no? That you made me free. Among you here, when you accept Christ as Lord and Savior of your life, there's a change that's happen in you. It is because ganun po katindi, ganun po kalaki yung ginawa ng Panginoong Diyos so that all of us will be set free. Pwede ba palakpakan natin ng Panginoong Diyos, Lord? God is righteous in Himself. He demands righteousness. He provides righteousness. And He rewards for the righteousness He provides. It is God who is righteous Himself. He demands righteousness. Because He demands it, no one can fill us this righteousness. That's why He is also the one who provides it. And He rewards for the righteousness He provides. And that's Jesus. In Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hung on the tree. It means, namuhay po si Jesus dito for 300 years, pero ni isang kasalanan ay wala po siyang nagawa. Bakit po siya nagkatawan tao? Para ipakita, iparamdam, at maranasan niya rin bilang tao na hindi madaling lumakad ng matuwid sa ating mundong baluktot. Tama ba? But because also He loved us, He is the one who pay the penalty that all of us cannot pay it. So anyone who accepts Christ as Lord and Savior of his life, among you here, you accept Christ as Lord and Savior of your life. Kung tinanggap mo siya, you can inherit the righteousness of God. Every time God look to all of us na tumanggap sa na Panginoon at tagapagligtas natin si Jesus, ang nakikita ng Panginoon na hindi yung kasalanan ginawa mo, but yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para kunin ang ating mga kasalanan. That's why, sino yung saint? Sino yung santo dito? Tayo po na tumanggap kay Jesucristo. We are saint. Pwede mo sabihin, ako ay santo. So kung Papa ang tawag sa iyo, Santo Papa, Santo Mama. We are saints. According to the Bible, we are righteous. We are holy. Not because of what we did, but because of what He did. So understand, the righteousness of God is the expression of His love. So ngayon, kung ito yung expression ng pag-ibig ng Panginoong Diyos, gusto niya bilang kanyang mga tao, mamuhay tayo ng naayon sa nais ng Panginoong Diyos. God wants to use us. God wants us that we have a role to play na makita ng mga tao na meron pang tao na namumuhay na may integridad, meron pang tao na namumuhay ng tama. Because this is the way also how He make us. We are made in the image of God. That's why today, some of us, pagka nakakagawa ka ng mali, there's a conviction in your heart. Some of us, because lagi mo nang ginagawa, condemnation, ang bigat na. Parang every time na hindi na maganda yung iyong nararamdaman. Why? Because you are not created in that way. That's why sabi ng Panginoong Diyos dito, in verse 18, 19 to 20, this is how we live a righteous way.
First, how can God people pursue justice and set example of righteousness, integrity, and honesty? First, in Deuteronomy 16:18 said, appoint judges and official for each of your tribes in every town the Lord your God is giving you, and they shall judge the people fairly. Sabi doon, mag-appoint daw tayo ng mga hukom o opisyal sa bawat tribo ng Panginoong Diyos. At ang Panginoon ang magbibigay sa iyo nito at sila ay magja-judge ng tama. So, paano daw tayo mag-pursue ng justice? Umpisan daw po natin, if we choose a leader, we choose a righteous leader. How we can know that he is a righteous leader? Dahil ba sa mga plataforma na ginagawa niya? Dahil ba sa sinabi niya, ako'y magpapatayo ng tulay. Kahit walang ilog, makakameron ng tulay. Joke lang po yun ha. Sa magagaling na bang sinasabi niya? Or we will look the leader who is like our God. The righteous leader na sinasabi dito is somehow also a people who have fear on the Lord. A people not only fear on the Lord, but a people na ginagawa o pinupursue yung justice. Sabi daw, we can see from the scripture, God emphasized the importance of choosing leaders who will uphold impartiality, walang pinipili, fairness, and integrity. Tayo daw po ay mamili. God, inatasan po tayo ng Panginoong Diyos na mamili ng tama. Matagal pa naman ang eleksyon, tama ba? Ilang buwan na lang mag-eleksyon na. Pero I believe it is also preparing us, all of us, kung paano po tayo pumili ng tamang leader. Sabi to, the first command from God is that justice was not be perverted. Kung pipili daw po tayo, dapat daw hindi perverted o yung baluktot ang batas. Dapat daw pumili tayo ng may matuwid na batas. Wait. Napaaga ako. So, first we choose right leader. It means, let's vote wisely. Kung magboboto po tayo ng tama. Those people who have righteousness. So during election, hindi lang po yung popular, yung pipiliin natin, hindi lang po yung may proven track record or may competence or magaling, but first and foremost, we choose those people who have also character na naaayon sa paglakad niya po sa Panginoong Diyos. Yung may puso po na naaayon, ang nais niya ay tungkol din po sa pagmalakad ng ating Panginoong Diyos. It means, let's be discerning, let's be careful when we choose our leader. Because our responsibility is to appoint people who exercise righteousness, godly judgment, and wisdom. Inatasan po tayo ng Panginoong Diyos na ang piliin po natin yung nag-i-exercise ng righteousness. Hindi po baluktot, but tama po yung kanyang pinamamalakad. May godly judgment and with wisdom. That's why when we choose leader, hindi lang po ito yung kumbaga pinag-iisipan po ito, hindi lang pinag-iisipan, but pinagdadasal. Let's resist vote buying and others electoral corruption.
So sinasaad po dito, if God, pinapipili po tayo ng Panginoong Diyos ng tama, iwasan po natin yung vote buying. Uy, pastor, nakakatuwa naman ngayong eleksyon. 2 team nagbigay sa akin ng blessing. Hindi po blessing yan. Suhol po yan. So tayo, in a start for us to choose right leader, wag po tayong tumanggap ng suhol. Sabi po dun sa binasa natin kanina, ang pagtanggap ng suhol ay mababayaran ang ating katapatan. Yung katalinuhan natin, it will end up na makukuha po ng enemy. Prioritize greater good and long-term national interest. Second, seek justice and fight corruption. Papaano daw po saligsigin po natin ang hustisya at labanan po natin ang corruption. For all the leaders, sabi po dito, do not judge unfairly or take side. Do not let people pay you to make wrong decision, because that kind of payment make wise people seem blind, and it changes the world of good people. Or in Tagalog version, huwag nilang babaluktutin ang hustisya. At dapat wala silang pinapaboran sa paghuhukom, huwag silang tatanggap ng suhol dahil makakabulag ito sa marunong at matuwid. At makaka-impluwensya sa desisyon nila. So tayo po mismo, if we seek leader, tayo po mismo i-pursue po natin yung justice. Not only the justice, but let's fight for the corruption. What do I mean? Yung sinasaad po itong sa Biblia, hindi lang po ito talking about the leaders. It talking also to all of us. Hindi lang po pinopoint dito yung government official, o hindi lang po pinopoint out dito yung boss na meron ka, but also into the small community na tinatawag natin itong ating simbahan, not only in our simbahan, but also sa ating pong mga tahanan. Possible pa there's a bribery na nangyayari sa bahay? Possible ba may nangyayari na baluktot na hustisya sa bahay? Possible po ba na merong favoritism sa bahay? Ba't po nakatingin kayo sa akin? Yes, it's possible. Sino dito? Ay, parang may nakita ako sa Facebook. Merong tulog tapos umiiyak. Tapos merong quote doon, sabi, oh, bilisan mo na. Kainin yung Jollibee, yung Chicken Joy. Baka magising pa yung kuya mo. Tapos yung kuya, nakaganon, naiyak. Parang unfair. Parang hindi lang natin naririnig to sa labas, but also it can happen also sa ating bahay. Kaya kaming mag-asawa, sabi ko sa asawa ko, honey, if nakita mo may paborito ako, sabihin mo agad sa akin. Kasi meron po kaming 3 anak at magkakaiba sila. Yung isa kong anak, very manly yun. Talagang pagka pinagawa mo, pinapunta mo sa kung saan, makakarating kung saan. Inutusan mong bumili, makakabili. Yung isa naman, napakalambing, talagang laging nakayapos. Yung babae, okay lang. Pero ibig sabihin, in their pwede kang may paborito. And sometimes, yung asawa ko, chinecheck ako, oh honey, parang paborito mo si nagsasabi sa akin, okay, I may adjust, nag-a-adjust po ako. So, ano pong ibig sabihin? It is possible that we are also a Christian, but we also doing it. Ginagawa din po natin. But making sure hindi po nangyayari sa bahay to. Yung bribery, nangyari na po ba yan? Parang, atin lang to, wala naman yung asawa ko, Sabi ko, parang, sabi ko dun sa, nung isang araw, linggo, kasi pagka nag-aral ako ng magdamag, inaantok po ako. So, may ininom po ako yung energy drink. So, ngayon, umanik na yung asawa ko, tapos pumunta po ako dito po sa dito sa, ang tawag yan Ongbil.
Bumili po ako ng energy drink. So pag inom ko ng energy drink, nakita ko ng anak ko, "Uy, bawal yan," sabi ni Mami. Oo nga. Oo, sabihin. Ay, bili mo ako. Ay, sige, bili ka doon. Ito matindi. Kinabukasan, ay Mami, si Daddy. Wala din. Pero I mean, minsan hindi natin alam. Or minsan, pero dahil ito na yung kinalakihan mo nangyari, it also can be happen. That's why, what do I mean? Let's seek righteousness. Let's fight corruption. And it will start to all of us today. If we deal it right now, truly we can change the cycle of corruption. Yes, tayo po dito, sabi ko nga po, for all the leaders ng, sabi ko po kaninang umaga kasi may umaattend din po tayong government official dito. Ang sabi ko po doon, if you are a government employee, you are official, nandito kami hindi to put you down, but we are here to call you up. Pagka sinabi mong call you up, nandito po tayo to not to check them, but we are here to pray for them. Not only to pray for them, but also we are here also na ipaalala sa kanila, ipaunawa sa kanila kung sila po ba ay namumuhay pa rin ng naaayon sa Panginoon. And same thing to us. Hindi po tayo as a church, nandun po tayo, nagrarally tayo, "Magkipa ka! Nandito ang Victory Lukban para ilaban ng hustisya." Hindi po. Hindi po natin kino-call down yung mga politician or hustisya, but we are here to call them up. Not only to, but we are also as a LMA, Lukban Ministers Association, meron po kaming chance always na isama nyo po sa prayer yon na actively po ang church ay nakaka-penetrate po tayo sa mga government official. Not only to our government official, but also yung mga tumatakbo po ngayon, they also, we have a time. What do I mean? As a church, it is God also giving us a role to play. Meron po tayong role to play. If you are a father, if you are a mother, you have a role to play. Let's seek righteousness and fight corruption. Kung kaibigan po tayo ng politician, if you are a businessman, wala na pong under the table. Tayo po mismo, ipamuhay po natin yung righteousness na sinasaad po dito. Sabi dito, they call all the leaders. And sino po bang leader ng tahanan? It is us, yung mga men. Sino dito mga men? Mga tatay, taas ang kamay. It is God who called us to stand up. Tumayo po tayo sa liderato na meron tayo. And especially if you are also a man, a woman, or a mom, God called us also. Not only that, if you are a student, sino dito estudyante ka? God calling you to be a servant leader. A leader also. Kaya tayo mismo kung Kristiyano tayo, dapat hindi na yung mata natin pag gumagalaw-galaw or kumukurap-kurap. Nanggongodi ko, hindi na po. Bakit ko kanina po in-emphasize yung foundation, yung righteousness si God? Kasi ayaw ko pong mag-drive again dito po sa mga point na to. Kasi yung mga point po natin, it will end up moralistic. Tama po ba? Parang itong gagawin natin, ito yung gagawin natin, itong gagawin natin. Pero gusto ko pong i-emphasize dito, if we have a good relationship to God, to our God who is righteous, it will end up, we will choose right leader, a righteous leader. If we have a good relationship to our righteous God, we will also not be perverted. Not only being not perverted, but also hindi tayo mag-bribe at hindi rin tayo mababaluktot yung hustisya natin.
And last point, in Deuteronomy 16:20, if we choose righteous leader, if we seek righteousness and fight corruption, there's a promise of God. So bago po ako pumunta doon sa promise of God, sabi po to, let's choose. Hindi po tayo simbahan na pagka ito ang pinili ni pastor, yun ang pipiliin ng lahat. Nung last election, parang marami nagtatanong sa akin, Pastor, sino yung boboto mo? Yung Pink ba? Si Pink Lacson? Pero ako, never ko pong sinabi sa member natin kung sino yung boboto ko. Why? Because I want to, na kung ang Diyos ay nakakausap at nagsasabi siya kung sino yung dapat mong iboto para sa akin, it also sa inyo, mangungusap ang Panginoong Diyos din kung sino yung dapat natin iboto. That's why yung pagpili din po, it's one by one. But make it sure, no partiality, is not perverted, not bribery, and no favoritism. As I end, we will see the result of the righteousness. If we fight for the righteousness, sabi ko nga, una pa lang, idil na natin. Saan? Idil na natin sa sarili natin. Kasunod saan? Sa pamilya natin. Kasunod saan? In our society. If there's someone who been righteous, there's a promise of God. Sabi dito, pursue justice and justice so that you will live and possess the land the Lord your God is giving you. Sabi po ito, there is a land na gustong ibigay ng Panginoong Diyos. At ito po yung sinasabi natin, the promised land. For all of us today, sabi po dito in Deuteronomy 16:20, dapat mangibabaw ang tamang hustisya para mabuhay kayo at makapanirahan sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. For all of us, meron pong pangako sa atin ng Panginoong Diyos. At kung ipamumuhay po natin yung may hustisya at yung tama, sabi po dito, we will inherit the land. Who among you want to inherit the land? So let's live justly and righteous. Mabuhay po tayo ng tama. Saliksikin po natin kung ano yung nais ng Panginoong Diyos. We will see the result. Sino dito, you enjoy more yung resulta? Sabi ko nga po kanina ding umaga, nung ako po ay umidad ng ngayong edad kong ito, dati hindi ko po na-appreciate yung usapang healthy living o yung parang kumain ka ng tama, uminom ka ng maintenance mo at mag-exercise ka. But nung dumating na po ako nung 40, lumabo na yung mata ko, tumataas na yung presyon ko, ngayon ko na-enjoy na kailangan ko pala talaga na mag-diet, hindi lang mag-diet, uminom ng maintenance at mag-exercise. From 99 kilos po ako. Tapos nung nag-exercise po ako, nag-diet po ako, from 99, naging 89. I think 2 weeks ko nagawa yon. Alam mo yun, nung nalaman ko po na gano'n, nung ginagawa ko, ang hirap. Mag-start ulit ng jogging. Pagka-jogging ko, mag-shooting after nun, ang kakainin mo lang 1 rice. Dati nakaka 3 rice. Siyempre, inom ka ng maintenance. Tapos nakita ko, presyon ko. From 150, naging 120. Oh, sarap. Ganda. From 99, naging 89. 10 kilot po yung nawala sa akin. When I see the result, sabi ko, ay yabang ko lahat na nakakakwento ko. Naikwento ko, ay alam nyo, from 99, naging 89 ako. Pero ngayon, nung naging 89 ako, nahihirapan na ulit ako. Yung 89 ko, nag-92, nagna-93. Parang ang hirap nang ibalik. Pero what do I mean? If we seek righteousness, if we fight corruption, as we see the result,
we will see the result of it. In small things na ginagawa po natin, if we start in our house, if we start in ourselves, there's a promise na ibinibigay ang Panginoon Diyos. Sabi dito, mapalad ang bayan na ako ang Panginoong Diyos. Ito pong lukban, it will be blessed kung ang maglilingkod po dito ay yung merong righteousness, leadership. Not only that, if we pursue righteousness and we fight corruption, again, there's a blessing that is waiting for all of us. So as I end this, let us pray. Can we all close our eyes today? Sige. Lord, thank you for your justice and righteousness. It is you truly that our God will bring blessing to all of us. Lord, thank you for the book of Deuteronomy, especially in chapter 16. Tinuturuan mo kami dito, Lord, kung paano ba pumili ng leader, not only pumili ng leader, but all of us also will live righteously. We will fight corruption. But to all of us living in this world, o saan pumuhay sa mundong ito, mundo na corrupted, not only mundong corrupted, hindi lumalaban ng patas, may mga injustice. For all of us, seemingly, it's hard to walk righteously. But again, we confess to you, Jesus. To all of us, I believe God is checking our heart. Ano yung mga bagay na ipinamuhay natin that seemingly it is corrupted. Seemingly we do bribery. Seemingly we do sin into the eyes of God. I believe today, before God will going to use us, first and foremost, tayo po muna, itama po natin ito sa paningin ng Panginoong Diyos. Sabi po sa Biblia, kung tayo po ay magsisisi ng tapat sa Panginoong Diyos, linisin na niya ang ating mga puso at papalitan niya ito ng bago. It means, when we confess our sin to the Lord, it is Him who is just, who is righteous. A God can forgive us. Ano man lalim nito, i-ask lang natin sa Panginoon at papatawarin na tayo. If you are that person, I believe God is talking to you today. We can take this moment to ask the Lord. Pwede po natin humingi tayo ng tawad sa Kanya. If you are that person, ikaw mismo kausapin mo ang Panginoong Diyos. Lord, you see our heart. You see our mind. You see our lifestyle. We pray for today, ano man yung mga bagay na nakakahinder sa paglakad namin sa iyo, we are surrendering to you right now. And the Lord says to all of us today, if you confess your sin to the Lord, you are set free. God is setting you free. That you can live also righteous and you can fight the corruption. Lord, I pray for the person who confess to you. I pray that they will inherit it. Matanggap nila, Lord, yung pagpapatawad na ito at ito yung magbigay sa kanila ng kalakasan also to fight for the corrupted world na meron kami. That we will live righteous into your eyes. In Jesus' name, amen. Can we all stand up? Before we end, I believe today, God wants us to worship Him. Ano po, kanina, nung sinasabi ko kanina, hindi po madali lumakad ng righteously. But understanding His righteousness and love to all of us, give us the encouragement or motivation to fight the good fight of faith to Him. Let's sing this song.